Ako si Subansya. Punong tagapamahala ng 100 taong pamilya ng sinaunang medisina, marami na akong nailigtas sa buhay ko. Ngunit sa aking ika-negatibo 100 kaarawan, isang baso ng lason ang naghatid sa akin sa morgue. Hindi ako makapaniwala. Nawala ang mga kulubot, bumalik ba ako sa katawan kong 20 taong gulang? Dahil binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ay iyakin ko ang mga walang utang na loob na ito. Sa pagmamakaawa nila sa akin. Kuya, yung matandang buto-buto ng lola. Kailangan bang ipakremate? Gastos pa yun. Maghukay na lang ng butas, ilibing na lang. Ang pinaghirapan kong yaman kahit sunugin. Hindi kayo ang dapat magbenta, mga salot. Sino ka? Ako si Su, hindi, sa totoo lang. Patay na si Subansya. Mukhang kailangan kong gumawa ng bagong pagkakakilanlan. Ako si Siaxia, bagong intern sa Su Medical Hall. Kuya, ang ganda ng dalagang ito. Baka gusto nating... Hayop! Ano ba ito? Guard, hubarin ninyo ang baliw na babaeng ito. At itapon sa kalye. Walang alam sa sariling kakayahan. Ano ito? Ano, hindi mo kilala ang Su Family's 9 Palace Acupuncture? 9 Palace Acupuncture. Hindi ba ito tanging si Lola lang? Ang nakakaalam nito? Sui Chen, kung malalaman ng mga ninuno na may mga basura kayong dalawa sa pamilyang Su. Babangon sila mula sa libingan at papatayin kayo. Sino ka talaga? Boss Su, dumating na si President Lin. Hintayin mo lang ako. Pagkatapos kong pirmahan ang kontrata kay President Lin, sisingilin kita. Magbebenta ka ng aking medical hall. Tingnan natin kung paano kita paparusahan. President Lin, sa wakas dumating ka na. Boss Su, dinala ko ang kontrata na gusto mo. Kapag pumirma ka na, 5 milyon agad ang papasok sa account mo. Sage, pipirmahan ko na. Huwag kang pumirma. Talagang maaming magaganda sa Su Medical Hall, Banso. Malapit na maging akin ang Su Medical Hall ninyo. Tingnan mo, gusto mo bang sumama rin sa akin? Aray! Ulitin mo. Hinamak mo ang kontrata ko? Alam mo ba kung sino ako? Ang plaka ng pamilyang Su kahit hugasan ng dugo. Hindi pwedeng mahawakan ng basurang tulad mo. Patayin mo siya. Wang Lao, wala namang malaking problema sa iyong sakit. Basta hindi ka ma-stress, magpahinga ka lang ng ilang araw. Ang sakit ko, napagdaanan ko na ang ilang ospital. Wala pa ring epekto. Salamat sa suyitang ninyo. Kung hindi, baka mawala na ang matandang buto ko. Wang Lao. Si Wang Lao, ang pinakamayamang tao sa Longhai. Naku, si Wang Lao ay may sakit sa puso. Sa ginawa ninyo, delikado na siya. Ito ay dahil sa hindi magaling na medisina ng suyitang ninyo. Wala akong kinalaman dito. Ikaw ang may kasalanan, babaeng ito. Kung may mangyari kay Wang Lao, lahat tayo ay mapapahamak. Naiintindihan mo ba? Bakit nakatayo ka lang diyan? Maghanap ka agad ng Gushen Yi para iligtas siya. Ang sintomas ni Wang Lao ay hindi parang atake sa puso. Nalason siya ng malamig. Gushen Yi, iligtas mo si Wang Lao, umalis ka. Saksak. Alisin. Ulitin. Oras ng pagkamatay. 3:15 minuto ng hapon. Gushen Yi, mag-isip ka pa ng paan. Kung mamatay si Wang Lao, ang pangalan ng suyitang natin ay masisira talaga. Tingnan ninyong lahat. Ang suyitang na ito na may 100 taong pangalan ay isang pugad ng mga mamamatay tao. Wala kaming kinalaman dito. Ang babaeng baliw na ito ang nagpagalit kay Wang Lao hanggang sa mamatay. Wala kaming kinalaman, siya ang may gawa. Ang pasyente ay wala ng mga palatandaan ng buhay, igalang ninyo ang patay. Ang hatol ng inyong Western medicine, hindi ko tinatanggap sa traditional Chinese medicine. Kung gusto siyang kunin ni Hades sa 3:00, ako ang magpapatagal sa kanya hanggang 5:00. Akala ko ba nababaliw ka na? Si Gushen Yi ay Doctor of Medicine mula sa Johns Hopkins University. Kahit siya ay walang magawa, ano ang magagawa mo? Isang intern? Huwag kang mag-alala, sa loob ng 3 minuto, babalik ang iyong boses. Nababaliw ka na ba?
Gumising na ang amo. Gumising si Wang Lao. Buhay siya talaga. Ano ang nangyari sa akin? Bakit nakatayo kayo lahat? Tulungan ninyo si Wang Lao na magpahinga. Guro Chiatzia, Pang Diyos ka. Isumpa ang Johns Hopkins University. Isumpa ang Nobel Prize sa Medisina. Pakiusap, tanggapin mo ako bilang estudyante. Maglalagay ako ng saa. Maghuhugas ng paa. Tama na, huwag kang mapahiya ang pasukan sa traditional Chinese medicine. Hindi basta-basta makukuha sa pagmamakaawa. Dr. Su, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ano naman kung magaling sa medisina? Si Sui Chen ay may utang sa akin na 50 milyong piso sa sugal. Ang klinikang ito ay pag-ari na ng pamilya Ling ngayon. Hahaha. Boss Lin, bigyan niyo pa po ako ng ilang araw. Kapag nakumpleto ko na ang pera, babayaan ko talaga kayo. Tara, itapon niyo ang mga pulubing ito. Sino ang may lakas ng loob? Batang babae, ang galing-galing mo sa medisina. Bakit ka patitira sa sukline? Mas mabuting sumunod ka na. Sumama ka sa akin, sigurado. Masagana ang buhay mo magpakailanman. Bali na ang dalawang kamay mo, wala kang silbi. At may lakas ka pang magsalita sa harap ko. Sirain niyo ang mga kamay niya. Tigilan nyo. Babae. Nahanap kita sa wakas. Boss Lulu, hindi ko alam na kayo pala ito. Magkano utang ng pamilya sa'yo? Ay, hindi ko alam na may koneksyon kayo sa pamilya Su. Hindi na kailangang bayaran ang pera. Kung kumalat ang balita, akala nila hindi kayang bayaran ni Luting Xiao. Sapat ang seki na ito para mabili ang cash flow ng Ling Group. Sa loob ng 3 segundo, mawala kayo sa harap ko kung hindi. Boss Lu, salamat sa pagbisita ninyo, nagbigay ito ng karangalan. Sa aming suklinik, pwede bang hatiin ang pera? Umalis kayo. Para kay Miss Yaxia ang pera. Ano ba ang tingin nyo sa sarili nyo? Mga walang utang na loob na apo, sa ngalan ng mga ninuno ng Su. Tuturuan ko kayo kung ano ang disiplina sa pamilya. Huwag na, huwag na. Hindi na ako makakapagpigil, mamatay kayo. Aray, ang kamay ko, bakit hindi na gumagalaw? Kuya. Gumagamit ba ng masamang mahika ang batang ito? Baka may nahawakan tayong masamang espiritu? Ito ang pamanang kasanayan ng pamilya Su. Mga walang silbi, hindi kayo karapat-dapat sa mga bagay ng Su. Guro Chiatzia, ang galing talaga ng ginawa ninyo. Sige, tingnan natin kung kumusta na si Lolo Wang. Lolo Wang, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Matulog muna kayo. Mas maganda na ang pakiramdam. Siya ang babaeng nagligtas sa akin. May mga apo kayong walang utang na loob sa pamilya Su. Kasawian talaga ng pamilya. Ano ang ibig mong sabihin? Lolo Wang, lumabas muna tayo. Subansya. Ikaw, Ang amoy mo, matagal ko nang hinahanap. Lu, pakiusap, magpakumbaba ka. Paano posible ang birthmark na ito? Sa katawan mo, ang amoy na 100 taon kong hinanap sa buhay na ito. Hindi ka na makakatakas sa akin. Sino ka talaga? Bakit mayroon ka ng birthmark na iyon? Hindi mahalaga kung sino ako mula ngayon. Ako mismo, si Luting Xiao, ang magpoprotekta sa'yo. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ka? Kuya Ting Xiao. Ako si Su Wan-er. Pinuri mo pa ang pagsasayaw ko. Nakalimutan mo na ba? Hindi kita kilala, umalis ka. Ikaw, babaeng hamak. Nangahas kang mangakit sa kuya kong si Ting Xiao. Wala ka bang hiya? Su Wan-er, bantayan ang pananalita mo, ang bibig mo. Kung ganoon karumi, handa akong linisin ito para sa'yo. Ako ang tunay na Su Family Heres. Ikaw ay isang intan lang. Ako lang ang karapat-dapat kay Kuya Ting Xiao. Kung magsasalita ka pa ng isang salitang walang kabuluhan, puputulin ko ang dila mo. Salamat sa tulong mo ngayon, ngunit ang mga bagay ng pamilya Su. Kaya kong lutasin ang mga ito, pinahahalagahan ko ang mabuting hangarin mo. Tandaan, akin ka.
Naku, si Access Senior, hindi ba intern ka lang? Pakilinis ang sahig. Ano naman kung intern, ang kasanayan ni Teacher Chiazia sa medisina. Hindi ka dapat na magsuklay ng sapatos niya kung mapapakita ka pa ng kawalang galang sa kanya. Papaniwalain kitang mawala sa Longhai City. Yargu, nababaliw ka na ba? Ersu, hindi maganda ang pakiramdam ng puso ko kamakailan. Kailangan ng personal na pag-aalaga. Saan ka pupunta? Umatras. Huwag gumalaw. Hayaan mo akong yakapin sandali. Sa anggulong ito, ang ganda talaga ng kuha. Gagawin kong screensaver ito. Emi. Sa tradisyonal na medisina, ang 18 kontra, ang ginseng at ang lilu, kapag ininom. Tiyak na mamamatay, si Axia, maghintay ka lang. Na ikaw ang sisihi sa medikal na aksidente. Lolo, handa na ang gamot mo. Bakit kakaiba ang amoy nito? May problema ang gamot na ito. Chiazia, nababaliw ka na ba? Nababaliw ka. Anong problema ang maaring mayroon dito? Tatlong bises na labis ang lilu kapag ininom ng pasyente. Maaring magdulot ng panganib sa buhay. Sino? Tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako. Gusto kong tumakas. Aray. Hindi ako. Si Xiaxia ang may pakana nito. Malinaw ang ebidensya at nagdadahilan ka pa? Napakasama mong babae. Nangahas ka magplano laban sa akin? Tatay, tulungan mo ako. Gusto ko lang turuan si Xiaxia ng leksyon. Hindi ko alam na makakapatay ito. Layas ka, masamang anak. Suwaner, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero ikaw mismo ang humahanap ng kamatayan. Mga tauhan, itapon niyo siya. Ah, Nabagabag kayo, Ginoo. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng Medical Hall. Bibigyan ko kayo ng bagong seta. Sa loob ng 3 araw, garantisado gagaling kayo. Binatang Chia, hindi ko malilimutan ang pagliligtas mo sa akin ngayon. Ngayon, oras na para pag-usapan ang ating usapan. Ano ang gusto mong gawin, Ginoong Lu? Gusto kong malaman kung sino ka talaga. Alam mo na, baguhan ako sa Medical Hall. Sasha, Hindi. Ikaw si Subansya, ang magagamot na henyo. Ang iyong mga mata, ang iyong ugali at ang iyong amoy. Pareho silang lahat sa kanya. Sa nakaraang buhay, siya ay tinawag na Subansya. Bilang kanyang kasintahan, nakasama ko siya sa buong buhay niya. Ngunit ang ako ay namatay kapag tanto ko na ako ay bumalik sa isang katawan ng isang 20 taong gulang. Sa buhay na ito, isinumpa kong hahanapin siya. Sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga si Subansya? Guro Chiazia, may malaking problema. Ang sakit na matandang lalaki ay hindi sakit sa puso. Lason ito. Lason ay pareho na namamatay lason. Ang pamilya sa 100 taon na ang nakalipas. tama na lang taon ang kalipas. Paano posible yon? Mukhang may ayaw sa iyong mabuhay. Hayaan silang dumating. Gusto kong makita kung sino ang mga has gumalaw sa gamit ng aking pamilyang Su. Nakakandado ang pinto. Mukhang may ayaw sa atin na makalabas. Kumusta ang regalo kong panimula? Bastos, Pinaghirapan ko ang paghahanda ng nakamamatay na lason na ito. huwag kang magpanggap, lumabas ka. Nakatago sa labas ng kwarto at nag-aangas na patungkol sa lason sa pamilyang Su. Ang aconite ay mainit, kailangan ng licorice para balansehin. Malinaw, kulang pa ng isang sangkap na iyon. Aminin mo, isa ka lang tangang tao. Subansya, maghintay ka. Hoy, Ano nangyari? Guro Chiazia, may masamang nangyari. Tumawag mula sa EIE room, sabi nila ang heart rate na matanda ay tuluyang bumabagsak. Ano? Sumabog muli ang lason sa katawan niya, baka ngayon. Lahat ng gamot ay hindi na gumagana. Paano nangyari? Sabi nila okay na ang matanda, di ba? Ano ba ang pinainom mo sa kanya? Tumahimik ka at umalis ka dyan. Nababaliw ka ba? Bakit mo sinusunog ang karayom? Nag-ihaw ka ba? Sasabihin ko ito sa iba. Ano ba itong bagay na ito? Buhay na naman ako. Wala nang malubhang problema, tandaan mo uminom ng maraming tubig. Huwag kang kakain ng karne, sa loob ng 3 araw ay gagaling ka na. Ang pagliligtas mo sa akin ngayon, tatandaan ko itong habang buhay. Tingnan ninyo, matanda, ito ay lahat dahil sa aming pamilyang Su. Siya ang may hawak ng Medical Hall. Ako ay honorary president ng Royal Medical Association ng Kabisera. Gamit ang token na ito, mula ngayon, ikaw na ang bagong pangulo ng Medical Hall. Simula ngayon, ako na ang bagong pangulo at itatag ko ang bagong patakaran dito. Ang sino walang respeto sa magulang ay palalayasin magpakailanman. Ang sino magdulot ng kamatayan ng pasyente na walang dahilan ay permanente matatanggalan ng lisensya sa pagpapagamot. Sundin namin ang inyong payo. Narinig ninyo ba ng malinaw? Narinig po namin. Anong nangyari? Natakot ka na ba? Totoo pa ba ang mga sinabi mo? Kapag natapos na ito, bibigyan kita ng 1 bilyon sa kondisyon na tulungan mo akong makuha ang lihim na recite ng Banchapil. Pero sinabi ng lola ko, hindi ito pwedeng ipamigay sa labas. Patay na ang matandang iyon. At saka, ang Medical Hall na para sa'yo. Napunta sa isang estranghero. Nasisiyahan ka ba? Ako, hindi ako nasisiyahan. Gawin mo ang sinasabi ko. Ang negosyo ng iyong lola, sa lalong madaling panahon, ay magiging aming cash machine. Kapatid ko, alam mo na yon. Target, si Su Mingzi. Kunin ang receipt kahit ano ang mangyari. Huwag kayong mag-alala, boss. Pagdating sa lalaki, konting daya lang.
madali lang siyang mahuhuli. Paumanhin, mali ang napasukan kong private room. Huwag kang umalis, maganda. Nandito ka na. Samahan mo muna akong uminom bago ka umalis. Pero ako, hindi ako marunong uminom. Hindi marunong uminom? Turuan kita. Luting Xiao, ano nang ginagawa mo? Ang mga walang utang na loob mong apo, nagkakagulo na naman. Hindi mo sila pipigilan. Sabihin mo sa akin, pipilayin ko ba siya o ang buong pamilya nila? Pakawalan mo muna ako. Zay, narinig ko mayroon kayong tinatawag na Benzi Pills. Alam mo ba kung saan ito itinatago? Ito ang pamanang kayamanan ng aming pamilyang Su. Ang buong buhay nagawa. Ng aking lola sa tuhod, si Subansia. Sabihin mo kung nasaan iyan. Nasa safety deposit box sa silid-aklatan ng lumang bahay ng pamilyang Su. Ang password ay 011 Siyam. Sa wakas, nasa akin na. Ihatid mo ako pabalik. May magnanakaw sa bahay ng pamilyang Su. Lahat lumabas. Isekta ang lumang bahay ng pamilyang Su. Gusto ninyong hulihin ako. Panaginip lang yan. Ang tindi ng boss mo, pinainom ka pa ng lason para magpakamatay. Munting doktor ang tindi mo naman. Ganoon din ikaw. Ikumpara mo sa paghagis mo sa tao sa ilog para pakainin sa isda. Mas malhanay kayo sa akin. Kanino mo bibigyan ng isda? Hindi ko sasabihin. Kung kaya mo, patayin mo ako. Hindi sasabihin. Ang sakit ng mga karayom na iyan na tumusok sa iyo kanina, di ba? Kung hindi ka magsasalita, may 72 pa akong karayom na naghihintay sa iyo. Huwag mo na akong busugin. Si Lin Howran ang nagbuto sa akin na pumunta rito. Sino ang nagsabi sa iyo ng password? Si Sumingshe, yung pangang yun. Lasing siya, kaya sinabi niya sa akin ang lahat. Ito ang litrato na ipinadala niya kay Lin Howran. Mga walang utang na loob ng mga apo. Ang Nine Revolution Soul Returning Cauldron. Ang mga to, kahit yun ay ginagalaw nila, Napakahalaga nito. ito ang labi ng pamilyang Su na nakamit sa panganib ng buhay. Kaya nitong buhay ng patay. Paano mo ito alam ng ganito kaliwanag? Pamana ng aking pamilya, paano ko hindi malalaman? Ang balat ng hayop ay kinuha na ng babaeng yun. Tingnan ang kasalukuyang bakasyon ni Lin Howran. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong nakaluhod siya sa harap ko. Buti na lang may reserba pa akong paraan. Ito ang Night Revolution Soul Returning Cauldron na hahati sa siyam na piraso. Ang kinuha ni Zilo ay isang piraso lamang. Gusto ni Lin Howran ng kumpletong resipe. Panaginip na lang siya. Tumigil kayo. Kanina sa KTE, may nakilala akong magandang babae. Nasaan ka? Niloko ka. Yung bagay tungkol sa lihim na recipe. Yung pagbigay sa alam na siya. Papunta na sila sa direksyon mo. Ano? Sumingshi. Boss Lu, pasensya na po. Itatanong ko sa iyo, paano mo gustong maparusahan? Bumili ka. Awa, pwede kong itama ang pagkakamali ko. Alam ko ang plano ni Lin Howran. Sinasabi niya, hindi lang recipe ang ipinakasunod niya sa akin na nakawin. Pinapayuhan mo pa akong maglagay ng lason sa gamot ni Chiazia. Ha? Maglalagay ng lason. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi ka patayin. Hindi ako naglagay ng lason. Binigyan ako ni Lin Howran ng lason. Pero hindi ako nangahas. Boss Lu, alam ko na ang pagkakamali ko. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Itapon ng basurang ito sa basement ng Su Medical Hall. Hayaan si Xiaxia na turuan siyang mabuti. Huwag. Huwag. Kumusta na? Ayos lang. Iniwan ko siyang mahihina pa. Sinumong iwan ang loob ko si Howran. Gusto kong lasunin pero huwag kang mag-alala bago mag-umaga. Mahuli ko talaga si Howran at babayaran niya ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi na kailangan. Ako mismo ang makikipagkita sa kanya, tingnan natin. Kung may natutunan ba siya sa mga nakaraang taon at mga siyang galawin ang ari-arian ng pamilya Su. Kaya ako na ang magtuturo sa kanya kung ano ang pagsisisi. Ang Nine Revolutions, Soul Returning Cauldron. Ang mga matatandang ito ng pamilya Su, nagtatago talaga ng kayamanan. Kapag nakuha ko na ito, yayaman ng husto ang Lin Group. Boss Lin, humihingi ng pakikipagkita si Miss Chiazia ng Su Medical Hall. Oh, napakabilis naman ng pagkawala ng pasensya. Papasukin mo siya. Gusto kong makita kung anong trick ang kayang gawin niya. Miss Chia, malaking karangalan ang iyong pagdating. Paumanhin sa hindi pagtanggap, hindi mo inaalagaan na mabuti ang iyong Su Medical Hall. Bakit may oras ka para pumunta rito? Huwag na magsalita ng marami. Ibalik mo ang ninakaw mong sekretong recipe. Sekretong recipe? Anong sekretong recipe? Boss Lin, inamin na ni Violet. Ano pa ang pinagtatapan mo dito? Ibigay mo agad ang sekretong recipe ng Poison Classic. Bakit? Sino ka ba? Dahil dito, Impossible. Ang balat ng hayop na fragment ay dapat nasa. paumanhin, Boss Lin, ang fragment na hawak mo ay peke. Ito ang tunay. Kung gusto mo ang kompletong formula ng Nine Revolution Soul Returning Cauldron, ipalit mo sa sekretong recipe. Niloloko mo ako? Pareho lang tayo. Mas baguhan ka pa sa mga dayaan. Akala mo hindi kita kayang saktan? Maniwala ka ba? Papatayin kita ngayon din. Bitawan mo siya. Hawak-hawakan mo siya. Mukhang gusto mo nang mamatay. Luting Kiao, nababaliw ka na ba? Nasaan ang sekretong recipe ng Poison Classic? Magsalita ng totoo. At baka mas mabilis pa ang pagkamatay mo. Ay, ibinigay ko na ito sa isang overseas consortium. Hinding-hindi mo na makukuha ang sekretong recipe. Kung ganon, wala nang silbi ang pagpapanatili sa iyo.
Guro Chiatzia, ito ang lason na pampatay. Ang daldal ng bibig niya. Lalong tumitindi ang aking munting manggagamot pero gusto ko ito. Dalhin siya sa basement ng Medical Hall. Aasikasuhin ko siya ng mabuti. Samahan niya si Sumingse. Ang mga tao mula sa Overseas Consortium ay darating sa Longhai City bukas. Narinig kong darating din si Baymen. Tamang-tama, hinihintay ko sila. Hindi ka ba natatakot na saktan kanila? Takot. Ang mga Su, hindi alam kung paano isulat ang salitang takot. Isang darating, isa ang aayusin ko. Dalawang darating, dalawa ang aayusin ko. Tigil na, gusto kong magpahinga. May mahirap na laban bukas. Siaksya, lalong kawili-wili ka na. Naalala mo na kung sino ang kontak ng mga gago sa ibang bansa. Ito ang karayom na nagpapalala ng sakit. Kapag tinusok ito, dadalasang 10 beses ang sakit. Ang ganitong maruming trabaho, ako na ang bahala. Huwag mong madumihan ang iyong kamay. Ayos lang, ang masamang utang ng pamilya ko, ako ang mag-aayos. Binibinit siya, pakiusap, palayain ninyo ako. Palayain ka? Bilang supling ng pamilyang Su, hindi mo inalagaan ng maayos. Ang Medical Hall, mas malala pa, sinubukan mo. Pag sa Medical Hall, kinakaoran. Anong mukha ang ngayon ka? Isang walang utang na loob na supling para palayain kita. Wala na akong magawa kaya ginawa ko ito. At ang Medical Hall ay ari-arian ng pamilyang Su. Anong kinalaman mo? Isang tagalabas? Tagalabas? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ba't naging pangulo ka lang ng Medical Hall? Anong kapatan mo para manghimasok sa mga usapin ng pamilyang Su? Makinig kang mabuti. Ako ang iyong lola sa tuhod, si Subansya. Ako ang iyong lola sa tuhod? Ako pa ang lolo mo sa tuhod? Patay na ang lola ko sa tuhod. Tama. Pero isipin mong mabuti pagkatapos mamatay ng lola mo sa tuhod. Hindi ba't bigla na lang ako sumulpot? At kung hindi talaga ako taga-pamilyang Su, paano ko malalaman ang maraming lihim na kasanayan ng pamilyang Su? Ano? Baka naman. Tama. Ako nga ang iyong lola sa tuhod, si Subansya. Hindi ako namatay, nag-reincarnate lang. Impossible. 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 Ang ingay. Ikaw naman ang susunod. Sabihin mo, kanino mo ibinigay ang lihim na formula? Kay Baymeng, Blackstone Pharmaceuticals. Ang baliw na babaeng iyon. Sinabi niyang bubunutin niya ang mga ugat ng pamilyang Su. Nakumbinsi pa niya sina Suichen at Swanner na sumama sa kanya. Ano pa? Wala na. Magkano ang ibinigay niya sa iyo? 30% kita. At ang gamot na tinatawag na Angel's Tears. Sabi nila, nakakagamot ng lahat ng sakit. Gusi, Ano ang utos, Lolo? kunin mo ang sample ng bagay na iyon. Sage. Lason na nakamamatay yan. Nababaliw na sila. Anong ibig mong sabihin? Opium at hormones. Sa unang araw ng pag-inom, parang ang lakas-lakas ng pakiramdam. Pagkalipas ng 1 linggo, sunod-sunod na lalagnat ang mga laman loob. Mga hayop sila. Ginagawang ginyapig ang mga tao. Ay, ilan ang mamamatay nito? Alam mo na lason ito. Ako, hindi ko talaga alam. Sabi ni Baymeng, ito ang pinaka-advanced na biote. Breaking news, ang malaking pharmaceutical company sa abroad na Blackstone Pharma, opisyal na kumuha ng Lin Group at inilunsad ang revolusyonaryong bagong gamot na Angel's Tears. Ang siyensya ang katotohanan, ang mga lumang kulam. Dapat nang itapon sa basurahan. Pupunta na ako ngayon at sisirain ang palabas nila. Huwag muna. Hayaan nating lumipad ang bala sandali. Lolo, may masamang balita. Sa unang oras ng paglabas ng Angel's Tears, lampas 100,000 bote na ang nabenta. Ano? 100,000 bote sa isang oras. Ngayon, lahat ng botika sa lungsod nag-agawan para maging distributor. Lola, kailangan din tayong sumabay sa panahon, di ba? Bakit hindi na lang tayo magbenta ng Angel's Tears? Nakausap ko na ang Blackstone. Bibigyan tayo ng rights para mag-distribute. Umalis ka. Ang hirap mong pakiusapan. Ang Blackstone ay isa sa top 500 company sa mundo. Ang pangalan ng pamilya Su ay hindi umaasa sa lason. Kung ulitin mo pa yan, baka mabalik ko ang binti mo. Kamusta kayong lahat? Ako si Warner. Ngayon, ay recommend ako sa inyo ang gamot na nagbago ng buhay ko. Daddy, nag-intern ako sa Medical Hall. Puro mga lumang pamamaraan ang nakikita ko. Mabagal at walang kwenta. Pero iba ang Angel's Tears namin. Ang gamot ng Blackstone. Gumagamit ng pinaka-advanced na teknolohiya. Mula ngayon, ako na ang opisyal na brand endorser ng Blackstone Pharma. Ang mga nagpumilit sa mga lumang bagay. May iwan talaga sa panahon. Trader. Okay lang yan. Hindi siya magtatagal. Ang mas mataas ang talon. Mas masakit ang lagpak. Siaksya, nag-transfer na ako ng 1 bilyong pondo. Basta sabihin mo lang kaya kong bilhin. Ang Blackstone Medical ngayon din. Hindi na kailangan. Bakit? Nasa sentro ng kontrobersya ang Medical Hall ngayon. Paano kontrol ng Blackstone Pharmaceuticals ang opinion ng publiko at atakin ang issue? Kung ganun, talagang hindi na tayo makakapagtanggol. Kaya ngayon, kailangan natin manatiling kalmado.
Pero hindi naman tayo pwedeng manood lang. Habang ginagawa ng Blackstone Group ang mga kalokohan nila. Huwag kang mag-alala, may naisip na akong paraan. Angel Steer. Dagdagan pa ng 50. Lahat organ failure. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi nila uminom sila ng Angel Steer na gawa ng Blackstone Group. Maraming ospital sa lungsod. Biglang dumami ang pasyente mula sa Angel Steer ng Blackstone Group. Sabay-sabay na dumaksa ang maraming pasyente sa iba't ibang ospital sa Longhai City. Mahigit 3,000 katao ang naitala. Lahat may sintomas ng organ failure. Nagsibakante ng Blackstone Pharmaceuticals kaninang umaga at tumakas at sinabi nila na si Sue Warner, dating empleyado ng Sue Medical Hall, ang kumalat ng maling balita na nagdulot ng takot sa mga pasyente. Siya nga si Sue Warner. Siya ang kumalat ng maling balita na pumatay sa mga mahal namin sa buhay. 20 pa lang ang anak ko dahil sa kanya. Nasa ICU ng ospital ang anak ko ngayon. Sinusubukan iligtas. Kalmahan ninyo, walang kinalaman ang Sue Medical Hall dito. Ang gamot na gawa ng Blackstone Group ang may problema. Si Tia, ang pinuno ng Sue Medical Hall. Siya ang nag-utos sa amin. Ako rin ay biktima. Pinilit ako ni Tsiatsia na maging endorser. Sa Blackstone Group kayo bumili ng gamot. Ano ang kinalaman ng Sue Medical Hall doon? Inamin na ni Sue Warner. Ikaw ang nag-utos ng lahat ng ito. Tama, ngayon tumakas na ang Blackstone Group kasama ang pera. Bukod sa Sue Medical Hall, kanino pa kami hihingi ng paliwanag? Nalaman ko na ang lahat. Si Sue Warner, endorser ng Angel Steer. Dating empleyado ng Sue Medical Hall. Sinasabi mo walang kinalaman? Sino ang maniniwala? Ano ang gusto ninyong gawin? Nandito na lahat. Tingnan niyong mabuti sa dokumentong ito, may kinalaman sa Blackstone Group. Ang kontrata sa pagbebenta ng Angel Steer. Walang anumang record tungkol sa Sue Medical Hall sa mga dokumentong ito. Ito ay sapat na na walang anumang koneksyon ang Sue Medical Hall sa Blackstone Group. Tingnan niyo, ito ang ulat sa pagsusuri ng sangkap ng Angel Steer. May nakalalasong toxin ng Angel Steer. Totoo ito. Alam na ng Blackstone na may problema ang gamot na ito. Gusto lang talaga nilang gawing ginyaki kayo. Yung si Sue Warner, ano naman yung tungkol sa pag-endorso ng Tears of Angel? Aminado siya mismo. Sinabi niyang ikaw ang nag-utos nito. Tungkol sa illegal na pag-aral ng lason ng Blackstone Group at sa Tears of Angel. Tinipon ko ng Beijing Video Physicians Association para sa isang masusing investigation. Bilang honorary president ng Beijing Video Physicians Association, sinisiguro ko, walang kinalaman ang Sue Medical Hall sa pangyayaring ito. Itong babaeng ito ang unang nagkakalasonin ako. Si Divine Dr. Chia ang naging asabi na matanda siya ni Divine Dr. Chia. Lumipat siya sa Blackstone Group. Gusto lang niyang samantalahin ito. Pamagyan kay Divine Dr. Chia sa Sue Medical Hall. Ano? Meron palang ganito? Nauto tayo ng babaeng si Suwaner. Divine Dr. Tsia, mali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Lahat ng ito ay idea ni Sui Chen. Lola, huwag kang makinig sa mga kalokohan ng baliw na babae na yon. Wala akong kinalaman dito. Wala kang kinalaman? Aminado na si Linhauran. Akala mo ba hindi ko alam ang mga kalokohan mo sa Blackstone? Lola, hindi na ako ulit. Hindi na talaga ako ulit. Master, hindi maganda. Nalason sila ng Tears of Angel. Bilisan ninyo, iligtas sila. Gusi, dalhin agad ang lahat ng pasyente sa ward. Bilisan! Opo, Master. Master, malawak ang necrosis ng kanilang mga internal organ. Walang saysay ang ordinaryong paan ng paggamot. Karamihan ng internal organs ay nasira na. Sa pagkakataong ito kaya, talagang wala ng pag-asa. Maliban na lang kung gagamitin ang nawalang teknik na matagal nang nawala. Ang Myriad Phenomena Return to Origin Acupuncture Technique. Ito ang dating teknik na ikaw lang ang nakakaalam. Tsiatsia, gamitin mo ito para iligtas ang mga pasyente. Ang Myriad Phenomena Return to Origin na acupuncture technique, hindi ko ito narinig. Sa nakaraan, nakita kitang gumamit ng teknik na ito para iligtas ang napakaraming taong nasa bingit ng kamatayan. Pero ang naaalala ko lang ay mula sa nakaraang buhay. Hindi ko na maalala ang mas nauna. Ang Myriad Phenomena Return to Origin Acupuncture Technique ay nangailangan sa bukayo na sa Isdawakay. Gamit ang ki para kontrolin ang mga karayom, maaaring baliktarin ang kamatayan. Tsiatsia, naniniwala akong kaya mo ito. Master, mawawala na ang vital signs ng pasyente. Kung mag-antay pa tayo, huli na ang lahat. Wala na tayong magagawa kundi subukan ang lahat. Simulan na ang Myriad Phenomena Return to Origin. Nagtagumpay. Talagang nagtagumpay. Ang Myriad Phenomena Return to Origin Acupuncture Technique. Matagal nang nawala. Muling nagpakita sa mundo. Sa wakas, nagtagumpay ako. Divine Doctor, pakiusap, iligtas ninyo ang aming mga pamilya. Simula ngayon, lahat ng pasyenteng nalaso ng Angel Steers. Libreng gagamutin ng Sue Medical Hall. Walang tatanggihan. Diyos manggagamot. Salamat, Diyos manggagamot. Salamat, Sue Medical Hall.
Si Axia, siya si Beimeng. Presidente ng Blackstone Group. Siya ang may kagagawa ng lahat ito. Matagal na kitang hinahangaan. Yartzia, ang Angel Steers na ginawa ni President Bai ay talagang abalang-abala kami sa Medical Hall. Hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos sa'yo. Yartzia, narito ako ngayon para sabihin sa'yo. Ang pagliligtas ng buhay na sinasabi mo ay hindi karapat-dapat. Mga pamamanaang hindi na dapat umiral. Panahon na para mawala ang TCM. Hindi mo pa alam. Ako ang nobya ni Lu Tingxiao. Dahil binili ni Tingxiao ang Medical Hall. Bilang kanyang magiging asawa, may karapatan akong pamahalaan ang lahat ng bagay sa Medical Hall. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magpakilalang nobya ko? Tingxiao, ikaw. Ang tanging nobya ko ay si Subansya. Mabuti. Napakabuti. Kung ganyan ka magtanggol sa kanya, hayaan kitang makita ng sarili mo kung gaano kahina talaga ang subansya na ito. Ito ang mga nangungunang autoridad sa medisina sa buong mundo. Opisyal kitang hinahamon. Tatlong araw, Long High Sports Arena, publiko labanan ng TCM at Western Med. Kapag natalo ka, lahat ng lihim na resap ng Medical Hall, negosyo at plek ay mapupunta sa aming bansa. Paano kung ako ang manalo? Hindi ka mananalo. Ang siyensya ang katotohanan. Kayong mga TCM, dapat lang na lumuhod sa harap ng aking mga kagamitan at magsisi. Hindi na kailangang maghintay ng 3 araw. Dito na ngayon, isang labanan. Ano ang sinasabi mo? Ngayon na tayo maglaban ang sinasabi ko. Lolo Guro, kakagamit mo lang ng Myriad Return Acupuncture. Naubos na ang lakas mo. Huwag kang makipagkumpetensya sa kanya. Hindi kailangan ng pisikal na lakas para sa kanya. Mabuti. Hahayaan kitang matalo ng buong puso. Bigyan mo ako ng isang mangkok na malinis na tubig at isang karayom. CJ, Ano saan? Pagtukoy ng sakit. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis at tumpak na makakahanap ng sanhi ng sakit ng pasyente. Gawin natin ang matandang ito. Bilang pasyente, ano sa palagay mo? CJ, Batay sa komprehensibong pagsusuri, ang pasyente ay may malubhang sakit sa puso at diabetes. Kailangan ng operasyon kaagad. Nakikita mo, ito ang kapangyarihan na siyensya. wala siyang sakit sa puso o diabetes. Nakulong lang ang tiyan ng atay, barado ang daloy ng dugo. Kalokohan. Paano magkakamali ang mga instrumento ko? Ubo, ubo, ubo. Gumaling na ako. Hindi na masikip ang dibdib, gaan-gaan na pakiramdam. Panlilinlang lang yan. Hindi ako naniniwala. Kung ayaw mong maniwala, lumuhod ka dito at manood kang mabuti. Paano ko gagamitin ang kulam na sinasabi mo para pagalingin ang taong hindi mo kayang gamutin? Si Zhao Chancheng, dating alkalde ng Longhai City, 3 taon na ang nakalipas. Naging gulay siya dahil sa aksidente. Binigyan na siya ng death sentence ng mga doktor sa buong mundo. Kung mabubuhay mo siya, hihingi ako ng tawad sa'yo ngayon din. Sige, tatapusin natin to kung ako ang matalo. Ibibigay ko sa'yo ang suklinik. Pero kung ikaw ang matalo, kailangan mong yumuko at humingi ng tawad sa harap ng lahat. Nagpapanggap lang yan. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Lolo, bakit mo tinatakpan ang mga mata mo? Sa tradisyonal na medisina, mahalaga ang pagmamasid, pagdinig, pagtatanong at pagsuri ng pulso. Pero minsan, hindi tama ang nakikita ng mga mata. Nagkapakita ka lang. Takot ka. Gusto mong makalusot. Ito ang blind needle flying. Isang teknik na alam lang ng mga tunay na dalubhasa sa medisina. Hinaharap niyo si Xiaxia habang nagpapagamot. Mukhang sawa na kayong mabuhay. Patay. Pinatay niya ang pasyente. Ang doktorang Xianyo, mamamatay tao pala. Ha 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 ha. Impossible. Paano matatalo si Lolo? Ha 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 ha. Anong kinakabahan ka? Hintayin mong lumipad ang karayom. Nasaan ako? Buhay. Buhay na talaga. Brain dead ng 3 taon. Naibalik pa sa buhay. Isang himala. Bumalik na ang tibok ng puso at presyon ng dugo. Tunay na himala. Doktorang Chia at tradisyonal na medisina. Hindi ka panipaniwala. Pakiusap, tanggapin niyo po akong estudyante. Susundin ko kayo habang buhay. Tumayo ka na. Paano nangyari to? Impossible. Impossible.
Talagang imposible. Gumamit ka siguro. Ang masamang paraan. Ginoong bae, may kasunduan tayo. Nanalo na ako. Oras na para tuparin mo ang usapan. Hindi. Ginaya mo. Hindi yon kasali. Kung may lakas ka, labanan ulit natin. Ting Xiao, kasintahan mo ako. Hindi mo pwedeng haan siyang ganyanin ako. Tumanggap ka sa pagkatalo. Gagawin mo ang anumang utos ni Xiaxia. Gusto mong humingi ako ng tawad. Panaginip. Mamatay man ako, hindi ako hihingi ng kawat. Wawasakin kita. Bei Meng, nakuna ng buong proseso ng iyong panggugulo at pananakit. Ipinadala na ito sa iyong ama. Ang lakas ng loob mo. Humingi ka ng tawad kay Iachia. Humiling ng tawad. Paumanhin. Sinira mo ang bilyon-bilyong interes ng pamilya, kaya't alisin ko ang lahat ng iyong karapatan sa mana. Bakit mo ako ibinaba? Hindi kita ibababa. Subansya, saan ka patatakbo? Ersu, nakalimutan mo ba ang isang napakahalagang bagay? Ano ang nakalimutan ko? Nakalimutan mong pasyente rin ako. Iniligtas mo ang buong lungsod. Ngunit sino ang magliligtas sa akin? Kaya kong maglakad ng mag-isa. Alam ko. Ngunit gusto kong yakapin ka. Wala kang modo. Gusto ko lang ipagamot ang sugat ng aking puso. Nararamdaman mo ba? Nagkasakit siya ng 100 taon dahil sa'yo. Ito ang markang aking mismo itinaga noon. Sa iyong katawan, naroon ang amoy na hinanap ko ng 1 siglo. 100 taon nang may sakit ang aking puso at ikaw ang lunas ko. Sa bawat buhay, hinahanap kita. 100 taon ng kalungkutan kapag malapit sa'yo. Lamang ako nakahina. Hinahanap din kita 100 taon na. Huwag ka nang tumakas. Huwag ka nang tumakas muli. Hindi na ako tatakbo. Sa buhay na ito, wala na akong pupuntahan. Ginoong Lu, may malaking problema. Si Su Yichen at Su Mingxi ay dinukot. Ang dalawang ito, nagsusugal hanggang sa mawala ng pag-asa sa buhay. Ako ang bahala. Ito ay usapin ng pamilyang Su. Huwag silang saktan. Hindi pa rin natututo. Sasamahan kita. Sino ang nagpagalit sa'yo, siya ang wawasakin ko. CJ, ang utang ng pamilyang Su sa akin. Unti-unti kong kukunin pabalik. Tutulungan kita. Haha. Hindi ko inakalang talagang darating ka. Ang mga iyon, hindi dapat pakialaman ng isang dayuhan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na palayain sila at iwan ko ang buhay mo. Pagkakataon? Niloko nila ako. Sinira ang malaking plano ko. Dapat silang maparusahan ngayon. Tigilan mo. Binalak mo akong pataksilan? Tinuturuan kita ng tamang asal. Umalis ka. Sige, pakakawalan ko sila, pero itatago ko ang galit na ito. Sa hinaharap, babalik ito sa iyo ng 100 beses. Lola, kahabagan, napilitan lang kami. Hindi na kami ulit. Kapag tapos ka ng umiyak, tumayo at sumama ka sa akin pauwi. Tumayo ng tuwid. Unang kasalanan, pakikipagsabuatan sa mga kaaway, pagtataksil sa pamilya. Pangalawang kasalanan, pagiging duwag, pagbibenta ng minanang negosyo. Pangatlong kasalanan, kawalan ng hiya, pagkahiya sa mga ninuno. Buong buhay ko, nagpagaling ako ng mga may sakit. Pero nagkaroon ako ng 2 suwel at taksil na inapo. Lola, kahabagan, hindi na kami ulit. Si Lin Haoran ang pumili sa amin. Ang mga su, maaaring maghirap, maaaring mabigo, maaaring mamatay. Pero hindi mabibenta ng bansa, ninuno o klinika. Kung may susunod, palalayasin sa bansa, hindi na makakabalik. Naiintindihan ko, Lola. Hindi na maulit.
Basagin ninyo. Durugin ang 100 taong gintong karatula ng suklinik. Gagawin kong kahiya-hiya siya. Tumigil kayo. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Ako ang parusa ng langit. Kung ipapahiya ako ni Subansia, wawasakin ko ang pinakamahalaga sa kanya. Ha ha ha. Ikaw ang bumasag nito. Ako. Ano? Papatayin mo ako? Hahanapin kita. Luting Xiao, nasa likod ko. Ang isang kumpanyang nasa top 500 ng mundo. Kung gagalawin mo ako, kalaban mo na ang buong kumpanya. Top 500 ng mundo. E di isasama ko na ang buong kumpanya mo. Sa wakas mo. Ako na ang bahala. Mula ngayon, ikaw at ang iyong mga kapitalista. Ay opisyal na kalaban ng mga Su. Kung muling manliligalig, gagawin ka ng masama sa bayan. Sech, maghihintay ako. Nawala na ang karatula ng suklinik. Ang siyang nakaimaan muling ikaw. Pero ang dangal at mabuting puso ng mga Su walang makakagalaw. Walang sinuman ang makakagalaw. Subansia, Luting Xiao. Ito ang dahilan. Kung hindi ninyo ako hahayaang mabuhay, gagawin kong kasama sa libing ang buong lungsod. Gagawin kong makita mo, Subansia, ang lungsod na ito na maging impyerno. Hala, bakit nagwawalis ka na lang ng kalye? Na. Sariling gawa niya. Muntik na niyang masira ang 100 taong minanang negosyo. Mabuti pa nga siyang nagwawalis. Ha ha ha. Lola, handa na ang sa. Gusto mo bang magpa-massage? Sige, masahehan mo ako. Lolo, ang iyong jugong huanyang acupuncture. Ang wansiyang gizong acupuncture ay napakahusay. Ipakita mo ulit. Pinapangap kong matuto. Sino ang nagpahintulot sa iyong hawakan siya? Lumayo ka. Ako, gusto ko lang matuto ng medisina. Mukhang kailangan kitang bigyan ng mga patakaran. Klinika ito, maging maingat. Kahit saan, ako lang ang dapat nasa isip mo. Ginoong Lu, malaking problema. Sa Longhai City, biglang kumalat ang malawakang kakaibang sakit. Maraming nahuhulog sa kalye. Ganap na nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Ang plano, opisyal na magsisimula. Sa loob ng 3 araw, gagawin kong naghihirap ang buong Longhai City. Apag nagapi na ang Su Medical Hall. Atin na ang lungsod na ito. Aray. Ano nangyari? Naku, nahawa ako. Dr. Gu, tulong. Ganap na nawala ang presyon ng dugo. Lahat ng internal organs ay bumagsak. Hindi na siya maliligtas. Lolo, iligtas ang mga mamamayan. Ito ay malakas na nakakahawang virus. Huwag mag-alala, maingat ako, walang mangyayari. Mas mapanganib ang lason kaysa inaasahan ko. Na-control, himala ito. Pansamantala ko lang naipit ang enerhiya ng kanyang 5 organs. Nakontrol ang lason, hindi pa ganap na naalis. Magpahinga muna tayo. Walang oras para magpahinga, naghihintay ang lahat. Kailangan kong pumunta agad sa lumang bahay ng Su, gamitin ang Divine Medicine King Cauldron. Ito lang ang makakagawa ng tunay na antidote. Sasamahan kita. Tahimik masyado ang daan, parang may mali. Huwag kang mag-alala, nandito ako kahit anong halimaw. Hindi ka nila masasaktan. Hahaha, hindi na kayo makakatakas ngayon. Subansia, pupunta kayo sa lumang bahay ng Su. Una may King Cauldron para gumawa ng antidote. Alam ko hindi ko lang, matagal na akong naghihintay dito. Mahuli kayo. Mamaya ako babakapilisa. Ikaw na yung sa bahay para gumawa ng antidote. Naman, Ayos lang ako, siya. Nasa kamay mo ang buhay ng lahat ng tao sa lungsod. Kailangan mong ligtas na makagawa ng antidote. sama-sama tayong aalis, hindi kita iiwan. Makinig ka, utos ito. Luting Qiao, wala naman tayong away. Paulit-ulit mo akong pinipigilan ngayon. Ano man ang sabihin ko, hindi ka nila palalampasin. Sige, tingnan natin kung may kakayahan ka. Sugurin ninyo siya. Ang ganda naman ng pagmamahal ninyo. Ting Xiao, Subansia, huwag kang gagalaw. Papatayin ko na siya ngayon. Lin Haoran, ang sama mo. Subansia, ibigay mo sa akin ang Su Medical Hall. Pag-isipan ko na lang na palayain kayo. Panaginip ko lang yan. Sa lungsod na ito, libu-libong pasyente. Mag-ingat ka na. Huwag kang tatawag ng pulis. Ikaw lang ang dapat gumawa ng lunas. Ipagpalit mo sa buhay niya kung magluloko ka. Handa ka na lang mag-abuloy sa kanya. Gamot na Haring Kaldero, kailangan kong makagawa ng lunas. Para iligtas si Luting Xiao at iligtas ang lahat. Ting Xiao, maghintay ka pa ng konti.
Siguradong ililigtas kita. Sino ang nag-utos sa'yo? Umalis ka, ito ay bitag. Kahit bitag pa yan, ililigtas kita. Mabuti, Subansya. Hindi ako nagkamali. Matapat ka nga. Dala mo ba ang lunas? Palayain mo si Lutin Xiao. Saka ko ibibigay ang lunas. Huwag kang magmadali. Titignan ko muna. Subansya, ang galing mo. Glucose lang pala ang dala mo. Hulihin siya. Bitawan mo siya, ako ang kausapin mo. Niloloko mo ako? Huwag kang mag-alala. Papatayin ko kayong magkasama. Gusto mong mamatay? Lin Haoran, nang pumunta ako rito, hindi ko na inisip na mabubuhay pa. Masaya na ako kung isasama kita. Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, noong iniligtas si Gusi, nahawa na ako ng virus. Kanina, sinadya kong lumapit sa iyo para mahawa ka. Ano? Ano ang sinasabi mo? Walang lunas ang virus na nakuha mo. Palayain mo lang ako at si Lutin Xiao. Saka kita tutulungan gumawa ng lunas. Tinawag ko kayo ngayon para magbigay ng magandang balita. Ang Lin Group, 3 bises ang presyo sa merkado. Ang bibilhin sa inyong mga halaman. 3 bises, Ginoong Lin? Paano naman ang aming dating supplier? So Medical Hall ba? Pagkatapos pirmahan ang kontrata, hindi na kayo pwedeng magbenta ng kahit isang halaman sa Medical Hall. Pero ang Medical Hall ay matagal ng malaking kliyente. Kung mawalan tayo ng supply. Walang pero. Sinumang magtago at mag-supply sa Medical Hall, magbabayad ng 10 bises na penalty. Kumuha ng pera ko at magnegosyo ng tahimik o sumalungat sa akin. Mabangkarote at mamatay. Master, ubos na ang huwangki, ganggi, gangkaw, lahat ng pangkaraniwang gamot. Wala na rin sa bodega. Nilibot ko ang buong merkado ng gamot, lahat ng tindahan walang stock. Kaya, hindi. Hindi shortage, ay nagmonopolyo ng masama. Kahit ipasara ang lahat ng supplier sa buong lungsod. Maliban kay Lin Haoran, wala nang iba. Gago. Pupuntahan ko na siya. Dr. Chia, wala akong alam. Pakiusap, patawarin mo ako. Sinusumpa ko, Subansya. Hindi lalabas ang usapan natin kahit magkano ang bayad. Dodoblehin ko ang presyo. Si Lin Haoran, triple ang presyo. Umirma kami ng exclusive deal. Triple ang presyo ni Lin Haoran. Sinara ang supply, pinipilit tayo mawala ng pag-asa. Saan ko siya kahit ano kaso? Bukas, magpupulong ako sa buong lungsod. Ilalantad ang plano ni Lin Haoran. Ayokong mamatay. Pakawala si Lutin Xiao. Anong hinihintay mo? Pakawalan na si Luting Chiao. Nakabaliw ka ba? Alam mo ba kung gaano ito delikado? Okay lang ako, tapos na ang antidote. Kailangan na lang i-mass produce, maliligtas ang mga pasyente. Dr. Chia, kailangan kong iligtas. Tingnan natin ang susunod mong gagawin kung magluloko ka pa. Dito ka na lang at bahala ka sa buhay mo. Na-infect ng virus na ubos ang lakas. Sobra na ang pagod mo, magpahinga ka muna. Okay lang ako. Lahat ay babalik, apoy ng banal na kaldero, magluto. Tapos na ang antidote. Master, gumaling na ako. Master, ang mga na-infect sa lungsod, nagigising na. Normal na ang vital signs. Siya, iniligtas mo ang buong lungsod. Ikaw ang tunay na doktor milagro ng buhay. Dr. Chia, si Boss Lin, malapit na mamatay. Pakiusap, iligtas mo siya. Gamitin mo ito para iligtas si Lin Haoran. Lin Haoran, gago. Paulit-ulit na gustong patayin ka, gusto mo pa siyang iligtas. Doktor ako, trabaho ko ang magligtas ng buhay. Tungkol naman kay Lin Haoran, ang mga masamang ginawa niya. Babayaran niya rin yan balang araw. Subansya, hintayin mo ako, sigurado. Babayaan mo yan. Boss Lin, pansin ko, kamakailan lang, ipinahayag ng Medical Hall na magsasara sila pansamantala. Mukhang ubos na ang kanilang stock ng mga halamang gamot. Subansya, tingnan natin kung ilang araw mo pa kaya. Walang halamang gamot, ano ang gagamitin mo para magpagaling? Ngayon, sa ngalan ng Blue Group, ipinapahayag ko na ang Medical Hall. Bibili na walang limitasyon sa 5 beses na presyo. Ang lahat ng gamot sa lungsod. 5? Mas mataas pa sa 3 bises ni Lin Haoran. Kahit magbayad ng penalty, hindi magtatagal. Hintay nga, Boss Lu, ito ay ilang tuon. Sa monopolyo ng halamang gamot, Yung mga kasalimutan sa natulungan sa mga hindi kaya. Ang ganitong pangyayari. hinahamon ako nito, ihanda ang sasakyan, pupunta ako roon. Sandali, ipinapahayag ko, ang Lin Group, bibili muli ng inyong mga halamang gamot sa 10 bises na presyo. Dagdagan ng Blue Group sa 20 beses. 30 bises, 30 bises ang alok ko. 50 beses ang ano ko. Boss Lin, huwag nang dagdagan, babagsak ang kumpanya. 100 bises. Lahat ng halamang gamot sa lungsod, akin na lahat. Ang galing mo, Boss Lin, susuko na ako. Hahaha. 100 beses, talagang lakas ng loob. Huwag kang mag-alala, lubog na siya sa kanyang sariling bitag. Subansya, tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. Boss Lin, may malaking problema. Ano yan? Bakit ka nagmamadali? Ang gasto sa pagbili ng halamang gamot ng Lin Group ay napakataas. Naubos ang cash flow ng Lin Group. Ano? Nakatambak lang ngayon ang mga halamang gamot sa warehouse. Hindi mabenta. Araw-araw, luging milyon-milyon sa storage at interest. Hinahabol ng bangko, nagidraw ang mga shareholder. Hindi na kayang bayaran ng Lin Group ang mga utang. Kung hindi kasalahin ang kontrata, magbabangkarot na ang Lin Group. Impossible. Boss Lin, ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang magpanik, may sinusuportahan pa tayo sa likod. Tatawagan ko sila ngayon. Ikaw ang gumawa ng problema, ikaw ang mag-ayos. Manluloko ka, pagkatapos pumirma ng kontrata, biglang nagbago. Paano na ang aming mga produkto? Masamang monopolyo, paglabag sa kontrata at pagtakas, ibalik nyo ang aming pawis at dugo. Lin Haoran, para lang gibain ang sugitang.
Hindi ka na nagatubiling gumamit ng masamang monopolyo, pagtaas ng presyo ng gamot, paglabag sa kontrata at pagtakas. Ang ganyang ugali mo ay hindi mapapatawad ng langit. Mga negosyante, simula ngayon sa makatarungang presyo ng pamilihan. Bibilhin ko ang lahat ng inyong mga halamang gamot at magkakaroon tayo ng pamatagalang pakikipagtulungan. Ginoong Lu, hindi ka rin ba maglalaga ng kontrata na may isa 0 bises na multa na ganoong uri ng pang-abuso kontrata? Tama, kung gagawin mo rin ang ginawa ni Linhauran. Nagago, ano na ang mangyayari sa amin? Huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng patas na pagkakataon. At kalayaan na pumili kung sa tingin nyo ay hindi makatarungan ng presyo. Maaari din kayong humanap ng ibang kasosyo, ngunit ang aming sulita ay laging nakabukas ang pinto para makipagnegosyo sa inyo. Mabay si Ginoong Lu, sasama kami sa iyo. Mabuti, lahat ng halamang gamot ay nandito na, nalutas na ang krisis. Aking munting manggagamot, ang galing-galing mo talaga. Hindi mo kinusahan si Linhauran. Nagkaroon pa ang suwitang ng pangmatagalan at matatag na supplier. Hindi basta-basta susuko si Linhauran. Ngunit anuman ang mangyari sa hinaharap, ipagtatanggol ko ng mabuti ang suhitang. May problema ang mga halamang gamot na ito. Ang mga halamang gamot ito ay pawang depektibo at mababanguli. Sino ang nagsupply nito? Naglalaro sa ilalim ng mga mata ng suwitang. Ang mga supplier ay pawang bagong kontratado. Kunin ang lahat ng pinagmulan ng supply. Lolo, ang mga supplier ng mga depektibong halamang gamot na ito ay pawang dating nag-supply sa Blackstone Group ng mga halamang gamot. Anong Blackstone Group? Naglakas loob pa silang maghasik ng gulo. Maglabas agad ng opisyal na pahayag. Ang suwitang permanenteng titigil. Sa lahat ng pakikipagtulungan sa mga supply na ito at hindi na muling bibili. Ako na ang bahala, gagawin ko agad. Napakalupit ni Subansya. Nasayang ang lahat ng aming halamang gamot. Alam ng buong lungsod na nagbebenta kami ng depektibong gamot, tapos na kami. Bakit ka narito? Alam kong mayroon kayo na malaking batch ng depektibong halamang gamot. Maaari kong bilhin ang lahat. Ng inyong depektibong halamang gamot, seryoso ka ba? Siyempre. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Kailangan nyo lang panindigan sa labas na ang batch ng depektibong halamang gamot na ito ay ipinagbili lahat sa suyitang. Ano ba talaga ang balak mo? Hindi mahalaga kung ano ang gusto kong gawin. Ang mahalaga ay pareho, tayong galit kay Subansya. Galit sa suyitang. At maaari kitang tulungan na maghiganti. At bibigyan ko pa kayo ng malaking halaga ng pera. Bakit hindi pa? Ginoong Lin, nagawa ko na ang gusto mo. Mabuti, ang susunod ay ipapasok ang mga gamot na ito sa mga botika. Lahat ay may tatak ng Medical Hall. Bukas sa Livestream, alam mo na kung ano ang sasabihin, di ba? Huwag kayong mag-alala, Manager Lin. Garantisado matatapos ang trabaho. Mabuti. Bukas. Gugustuhin kong sirain ang reputasyon ni Subansya. Tingnan ninyong lahat, ito ang gamot ng Medical Hall. Gamit nila ay mga dekalidad na halamang gamot. Ang lakas ng loob ng Medical Hall na magbenta nito ng hayagan. Alagang hindi makatarungan. Sakripisyo ko ang buhay ko para ilantad. Si Subansya para sa malaking tubo. Talagang gumagamit ng mababanguli, halamang gamot para gumawa ng gamot. Niloloko ang mga tao. Maaari akong magpatotoo. Pinagbantaan pa niya kami na hindi na mabibenta ang aming mga halamang gamot kailanman. Tanong ko sa Medical Hall, totoo bang gumagawa at nagbibenta kayo ng peking gamot? Hindi, pakinggan ninyo ako. Kasinungalingan ito, paninirang puri. Hayop na Linhauran to. Pupunta na ako ngayon para punitin ang kanyang bibig. Huwag kang padalos-dalos kung hahanapin natin siya ngayon. Sakto tayong mahulog sa kanyang bitad. Pero binabatikos ka ng buong lungsod, masisira ang tiwala sa Medical Hall. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi ko hahayaang siya. Ang sirain ang Medical Hall. Siya, may plano ka na. Siyempre naman, hintayin ninyo ang magandang palabas. Mula ngayon, ang aming Medical Hall, ititigil na ang produksyon at tatanggalin sa merkado ang lahat ng lumang gamot. Ilulunsad ang eksklusibo at lihim na bagong formula ng produkto. Dr. Chia, ito ba ay tugon sa isyu ng peking gamot? Ang malinis ay malinis pagkatapos mailabas ang bagong produkto. Naniniwala akong magkakaroon ng hustisya ang lahat. Hahaha, pulad nga ng inaasahan ko. Manager Lin, ano ang gagawin natin ngayon? Magmadali tayong gumaya sa bagong produkto ng Medical Hall. Gusto kong paniwalaan ng lahat na ang Medical Hall ay isang walang konsensyang ospital. Tingnan ninyong lahat, ito ang bagong produkto ni Subansya. Mababa pa rin ang kalidad at magaspang. Tama, ang Medical Hall ay talagang walang pag-asa. Subansya. Siya. Lalong naging hambog si Linhauran. Sobra na ang palabas, oras na para isara ang bitag. Ano ang eksaktong gagawin? Itigil agad ang lahat ng pag-aaral at pagbuo ng bagong produkto ng Medical Hall. Bukas, magkakaroon muli tayo ng press conference. Ang naunang inanunsyong plano para sa bagong produkto ng Medical Hall ay purong peke at pagsubok lamang opisyal ng kinansela. Dr. Chia, bakit kayo naglabas ng peking plano para sa bagong produkto? Ginawa ko ito para mailantad ang mga tao. Kung akala ka kasinungalingan at naninira sa Medical Hall, ngayon, malinaw kong sinasabi sa lahat. Ang lahat ng Medical Short Liquid may taksa. Ang bagong produkto ng Suvitang, ang Suvi Short Liquid, ay pawang peke. At ang gumawa ng mga gamot na ito ay walang iba kundi ang chairman ng Lin Group, si Linhauran. Impossible. Paano nangyari ito? Wala na si Chairman Lin. Nabenta lahat ng peking produkto. Walang bumibili. Narito na ang ETI, isasara pa ang pabrika. Chairman Lin, nalagay din namin ang pera namin. Mag-isip ka ng paan. Umalis ka. Wala akong magagawa. Chairman Lin, masama ang balita. Lahat ng workshop natin, sinishasat at sinara. Bakit? Hindi ka ba tumakas kasama ang pondo? Kung aalis ako, paano ko makikita ang laban mo at ni Subansya? Paano ko makikita ang pagbagsak ng suwitang? May paraan ka, di ba? Matutulungan mo akong bumawi. Matutulungan mo akong maghiganti. Siyempre may paraan. Basta makinig ka sa akin. Sa atin mapupunta ang suwitang. Payag ako. Basta makapaghiganti, susunod ako sa'yo. Matalino ang nakakaunawa sa panahon. Tandaan, mula ngayon,
Dapat wasakin ang suitang. Subansya, may utang ka sa akin. Kaya ito ng beses. Magaling. Bukas, ang Blackstone Group ay opisyal ng babalik. Pupunta ako mismo sa suitang para makipagkita kay Subansya. Baimeng, paano ka nangahas na pumunta rito? Hindi naman yung suitang ang hirap puntahan. Bakit ako matatakot? Baimeng, hindi ka ba tumakas kasama ang pondo? Hindi lang ako tumakas, dala ko pa ang Blackstone Group para bumalik. Nanalo ka kay Linhauran sa pamamagitan ng panlilinlang. Akala mo tagapagligtas ka na. Narito ako ngayon para sabihin sa'yo na babalik ako. At lubusang talunin ang suitang. Ano ang magagawa ng pagbabalik ng Blackstone Group? Kung maglalabas ka ulit ng kasamaan, papagbayarin kita. Kilala mo to, ang nakakalang eksklusibong nesap ng pamilya Su. Kapag nakuha ko ito, makokontrol ko ang buong Cloud City. Paano mo nakuha? Saan galing ang Poison Classic? Wala kang pakialam. Gagamitin ko ang Poison Classic bilang isa para sa isang medical competition sa loob ng 3 araw. Kapag nanalo ka, ibabalik sa iyo ang Poison Classic at hihayaan ko ang suitang. Kapag natalo, akin ang suitang at aalis ka rito. Sige, payag ako. Siaksya, tuso at mapanlinlang si Baimeng. Sa kompetisyong ito, huwag kang magpabaya. Alam ko. Ngunit huwag mong kalimutan, natalo ko na siya minsan. Ano man ang gawin niya, mananalo ako sa kanya. Maniniwala ako sa'yo, anuman ang mangyari, ipagtatanggol kita. Mula nang makilala kita, Siaksya. Nais kong pangalagaan ka mapakailanman. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pakasalan mo ako, okay? Gusto ko. Pagkatapos ng kompetisyon, maghahanda ako ng isang bonggang kasalan para sa'yo para malaman ng lahat na ikaw ang aking asawa. Huwag kang mag-alala. Panalo ako sa labanang ito. Siaksya, mag-ingat ka sa kanya. Bantayan kita sa buong tagal. Esan. Ano nang ginagawa ni Linhauran dito? Ang pagdating ni Linhauran dito, tiyak na may masamang balak. Ay, tatakas na siya. Ting Xiao, sundan mo siya. Ano ba talaga ang balak niya? Eh ikaw, paano? Huwag kang mag-alala, kaya ko to mag-isa. Dr. Chia, suportador po ako ninyo. Naniniwala akong mananalo kayo. Ito pong inumin, munting handog ko, para pampalamig lalamunan. Salamat sa Talaga ko ang iyong mabuting hari. Hindi na ako inom, malapit na ang kompetisyon. Inihanda ko po talaga ito para sa inyo, para lang ipakita ang suporta ko. Ayaw nyo bang inumin? Ayaw nyo ba sa akin? Hindi ganoon. Ako ang nagkamali. Salamat sa handog. Masarap. Salamat ulit. Walang anuman, Dr. Chia. Dapat kayong manalo. Ang tuntunin ng labanang ito, sinumang makadiagnose ng tama, sa pasyente sa loob ng takdang oras, at makapagbigay ng epektibong gamutan ay siyang mananalo. Dr. Su, kayo muna. Huwag sana kayong matalo ng masyadong malala. Tingnan natin. Ano ba to? Nahihilo ako. May lason ba yung inumin? Yung nanonood na nagbigay ng inumin, inutusan mo iyon, di ba? Tama, galing yan sa espesyal na doktrina ng lason. Alang kulay, walang amoy, nakamamatay. Ang lason na to, kontra lang sa iyong pamamaraan ng pagtusok at lakas loob. Ngayon, tingnan ko kung paano mo ako harapin. Hukom. Nahimatay si Subansya. Ako ang nanalo sa labanang ito. Mabuti. Linhauran, tumigil ka. Ano na namang kalokohan ang gagawin mo ngayon? Hindi ko sasabihin. Suntukin mo ako kung gusto mo. Ha? Sinuntok mo talaga ako? Tumigil ka na at magsalita ka na. Si Bemeng. Sinabi ni Bemeng na iligaw kita. Wala na akong alam. Naku, nasilo ako. Siaksya. Siaksya, gumising ka. Huwag mo akong takutin, tawagan ng ambulansya. Siaksya, gumising ka, Siaksya. Nasaan ako? Suhitang ito. Hindi ang disenyo nito. Masyadong makaluma, hindi tulad ngayon. Parang panahon ng Republika.
Luting Xiao, buti na lang bumalik ka. Saan ito? Bakit ganyan ang suot mo? Ano nangyari sa palisahan? Nabigla ka yata, hindi kita kilala. Hindi ako nagkakamali, ikaw talaga. Ganito nga ang pangalan ko. Pero hindi kita talaga kilala, isa akong. Manggagawa sa pantalan, madalas masakit ang katawan. Magaling daw ang suyitang dito. Kaya napunta ko para bumili ng gamot. Tigilan mo na, anong panahon na, nagbibiro ka pa. Ikalabing 2 taon ng Republika. Ano? Imposible, baka. Nakabalik ako sa panahon ng Republika. Pasensya, nasobrahan ako, upo ka, titingnan ko ang pulso mo. Mahina at magulo ang pulso, malubha ang sakit niya. At hindi na siya magtatagal. Ano ang lagay ko? Wala namang problema, di ba? Huwag mag-alala, pagod lang, kulang sa dugo. Bigyan kita ng gamot. Gagaling ka pagkatapos ng ilang araw. Pasensya, wala akong pera. Naubos na ang ipon ko, wala akong pambayad. Pwede bang utang muna? Iba talaga sa ngayon, madaling gumastos. Hindi tulad noon. Pag sumahod ako, babayaran kita. Kunin mo muna ang gamot, bayaran mo na lang pag meron ka. Salamat, babalik ako bukas, siguradong babayaran kita. Sige, hintayin kita. Naalala ko, sinabi ni Luting Xiao. Kilala na niya ako noong unang panahon. Mukhang ito ang unang pagkikita namin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong napunta sa panahon ng Republika. Pero kailangan kong makabalik agad. Ibabayad ko muna ang bahagi pag may ipon na ako ulit. Huwag magmadali, turukan muna kita. Tumagal ka lang, makakatulong ito sa hirap ng paghinga at panghihina mo. Ang galing mo sa paggamot, mas magaling ka pa sa mga doktor sa lungsod. Hindi ba mapait? Mas banayad pa ito kaysa dati kong niluluto ni inay. Na pala, walang pasok ako ngayon, pwede ba akong sumama sa iyo habang naghahanda ka ng gamot? CJ. Ayos. Mukhang yung Toxic Classic sa panahong ito. Hindi pa nawawala. Baka may paraan dito. Para magamot si Luting Xiao. Mukhang. Wala rin sa Toxic Classic. Ang lunas sa malubhang sakit ni Luting Xiao. Bukas subukan natin ang Divine Cauldron of Medicine King. Divine Cauldron Toxic Classic. Only Returning Needle Technique. Lahat na subukan na. Bakit wala pa rin mahanap na paraan para magamot ang kanyang sakit? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Su, nandito na ako. Su, nakikita ko kung gaano kakapagod araw-araw. Walang pasok ako ngayon. Samahan kita maglakad-lakad. CJ. Su, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin itong mga nakaraang araw. Kung wala ka, Magpagaling ka lang ng maayos. Su, mahal kita. Alam kong mahirap lang ako, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero totoo ang nararamdaman ko. Gusto kitang samahan palagi. Alam ko. Ako rin. Su, totoo ba? Huwag kang mag-alala. Pag nakapag-ipon na ako ng sapat, pakakasalan kita ng marangya. Hindi kita pababayaan. Hihintayin kita. Ting Xiao, ano nang nangyari sa'yo? Boss Lin, nahuli ko itong dalawang ito na nakikinig sa atin. Inabutan ko sila. Kayo pala, yung mga traidor na walang silbi. Boss Lin, dumadaan lang po kami. Wala po kaming alam. Boss Lin, patawarin nyo na po kami. Sisiguraduhin po naming hindi kami magsasalita paglabas. Pwede kayong patawarin. Matulungin naman ako. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon para mabuhay. Bukas, kayo mismo ang pumatay kay Sugansia gamit ang kusilyo. Kung magagawa nyo ito, tatanggalin ko lahat ng utang nyo sa sugal. Bukod pa riyan, bibigyan ko kayo ng malaking halaga ng pera. Paa sa buhay na puno ng kayamanan at ginhawa. Hindi ko kaya. Lola namin siya. Hindi namin pwedeng. Kung ayaw nilang tumanggap ng kabutihan, hindi na kailangang patayin pa. Tapusin na natin sila. Subansia, makinig ka. Sa akin ang sinasabihan at Michis. Bukas, pumunta ka mag-isa sa abandoned factory sa labas ng lungsod. Huwag kang tatawag ng pulis, huwag kang magdadala ng kahisino, huwag kang maglalaro. Gagawin kong maglaho ang dalawang ito, magpakailanman. Su Yichen, Su Mingzi, anong ginagawa nyo? Bakit nakatulala lang? Patayin nyo siya. Ilapag ang mga kutsilyo. Ipinamamagi ko, gamitin ang sarili ko. Para palayain kayong dalawa ng ligtas. Lola, Alam kong dati kayo'y pasaway. Walang kwenta, hindi karapat-dapat maging apo ng Su. Pero kahit ano paman, dugong Su ang dumadaloy sa inyo. Sa huli, kayo ang aking pamilya. Ako ang inyong lola-lola. Sikas lang na protektahan ng nakatatanda ang mga bata. Ano man ang mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Lola, nagkakamali kami. Mga gago kami dati, ayaw makinig. Lagi pa kaming nagkakaproblema. Pinoprotektahan pa rin ninyo kami. Humihingi kami ng tawad, Lola. Sa hinaharap, makikinig na kami, hindi na kami magwawala. Patayin ang tatlo. Walang dapat makatakas. Hambog. Papatayin kita. Lola, ingat sa likod. Mingzi, Subansia,
Tatlo na. Lin Hauran, tigilan mo yan. Luting Chiao. Linghauran, ikaw ay hinihinalang umuka ng mamamatay tao. Malisyosong pagkalat ng maling balita. Paglabag sa kaligtasan publiko. Sumuko ka na. Suban Chia, Luting Chiao. Maghintay kayo. Mag-isip-isip kayo sa kulungan. Mingze, kumapit ka. Lola, okay na ako. Lola, gago ako dati. Magbabago na kami, alagaan namin ang suyitang. Tumayo kayo. Hindi na rin ako magiging. Masyadong mahigpit sa inyo. Magtutulungan tayong tatlo. Paunlarin ang suhitang. Xiao, anong ginagawa mo? Kakaligtas lang ni Mingze. Alam ko, pero may mas mahalagang bagay akong sasabihin. Nangako ako sa'yo kapag natapos na ang lahat. Bibigyan kita ng pinakaromantikong kasal sa buong mundo. Ngayon, nahuli na si Lin Hauran. Tahimik ang suyitang, ligtas ang pamilya. Oras na para tuparin ang pangako. Sa buhay na ito, hindi kita pahihirapan kahit kailan. Ngayon, anyayahan ang lalaking ikakasal na basahin ang kanyang panata. Siya. Hinahanap kita ng 100 taon. Naghintay sa'yo ng 100 taon. Mula ngayon, Suban siya, ako si Luting Xiao. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang mamahalin sa lahat ng buhay, hindi magbabago ang pag-ibig na ito. Ting Xiao. Bakit naging napakahina ng pulso niya? Mahina at magulong pulso, naubos ang dugo at lakas, nasayang ang espiritu. Pareho sa nakaraang buhay. Ito rin ang nakamamatay na sakit, walang lunas. Diyos, pinabuhay mo ako muli. Para lang makitang muli siyang mamatay. Siak Xiao, pasensya na, nangako ako sa'yo. Sa buhay na ito, magsasama tayo habang buhay. Ngunit sa huli, ako pa rin ang mauuna sa'yo. Ting Xiao, ako ang may kasalanan. Sa nakaraang buhay at ngayon, hindi ko kayang gamutin ang sakit mo. Sa huli, ako pa rin ang mauuna sa'yo. Huwag mong sabihin iyan, hindi ko hahayaang mamatay ka. Hindi ka dapat umalis sa akin. Huwag kang umiyak. Ayokong iwan ka. Ngunit talagang hindi ko na kaya. Lolo, Gusi, bakit ka bumalik? may paraan akong maligtas si Jilu. Ano ang sinasabi mo, talaga bang may paraan? Lolo, huwag kang mag-alala, gagamit muna ako ng modernong medisina upang panatilihin ang kanyang pulso at paghina, pansamantalang pigilan ang paghina. Ito ay pansamantala lamang para tuluyang gumaling. Kailangan hanapin ang maalamat na panlunas sa lahat. Saan ang panlunas sa lahat? Nakita ko sa sinaunang medical na aklat sa ibang bansa. Ang lihim na resipi nito ay nakasulat sa isang sinaunang balat ng hayop. Kapag nahanap ang balat ng hayop at nagawa ang panlunas, maliligtas si Jilu. Balat ng hayop. Baka iyon sa lumang bahay ng pamilya Su. Ang balat ng hayop sa lumang bahay ng pamilya Su may iniingatan. Sinaunang balat ng hayop. Talaga, napakaganda nito. Gusi, pupunta ako sa lumang bahay ng pamilya Su. Ikaw, manatili rito at alagaan si Ting Xiao. Safe. Tagumpay. Maliligtas si Ting Xiao. Lolo, ayos ka lang ba? Natapos na ba ang gamot? Sagipin mo si Ting Xiao. Ting Xiao, gising ka, wag mo akong iwan, hindi pa natin natatapos ang kasal. Nangako kang aalagaan mo ako habang buhay. Lolo, tingnan mo, ang mga palatandaan ng buhay ni Jilu ay unti-unting bumabalik. Ting Xiao, gising ka na. Hindi mo ba sinabi na aalagaan mo ako ng mabuti sa buhay na ito? Hindi mo ba sinabi na ipagtatanggol mo ako magpakailanman? Hindi mo ba sinabi na magdaraos ka ng isang malaking kasal para sa akin? At gagawin mo akong pinakamasayang tao sa buong mundo? Gising ka na. Ting Xiao, gising ka na sa wakas. Tang, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nangako ako sa'yo, hindi na kita muling iwan. Hindi na tayo maghihiwalay. Ginoong Lu, malakas ang iyong katawan, magpahinga ka mabuti. Gagaling ka rin agad.
Ngayon, anyayahan natin ang bagong kasal na magsalita. Isang daang taong pag-ikot ng buhay, pagkasama sa buhay at kamatayan. Salamat sa pagiging kasama mo sa buhay na ito. Matapos ang mga pagsubok, sa wakas ay ganap na sa mga nalalabing taon ng buhay. Hindi lamang makakasama ka, kundi pati na rin ang pagtupad sa pangunahing layunin ng isang magagamot. Ngayon, ipinapahayag namin ang pagpapalabas ng lihim na formula ng panlunas sa lahat ng sakit. Nais namin ang lahat ng tao sa mundo ay maging malusog at mabuhay ng matagal. Dr. Chia, Ginoong Lu, maraming salamat sa inyo. Nagbigay ng biyaya sa sangkatauhan, palang hanggang mabuting gawa. Pinuno, Ginoong Lu, ang pinagsamang plano sa paggamot ng kanluraning at tradisyonal na medisina ay naipatupad na at may kapansin-pansing epekto. Mahirap ang iyong ginawa, mula ngayon ikaw na ang pinuno ng pinagsamang disiplina ng kanluraning at tradisyonal na medisina. Gamitin mo ng maayos ang iyong kakayahan. Si Axia. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay magkakasama na tayo magpakailanman. Sa hinaharap, aalagaan natin ang Medical Hall, ipagtatanggol ang ating mga mahal sa buhay. At tutulungan ang mga may sakit. Hindi tayo maghiwalay.